Yo, what up mga bro? Welcome sa ating tambayan. At sa episode na to ay magre-rehousing muna tayo. So kung napapansin nyo mga bro, may dalawang enclosure na tayo dito na nakaset up. Diyan natin i-rehouse yung mga nandito sa baba. Itong mga to mga bro, lilipat natin dyan. Ang bilis ba naman lumaki? Na-outgrown na agad nila mga enclosure nila eh. Kaya tara, samahan nyo ako mga bro. Pinaikot ba naman? Kaya ito mga bro, unahin muna natin tong Orthoctoninae SP Surigao del Sur or mas kilala bilang SP Kagwait. Kabilang pa to mga bro sa mga undiscovered species dito sa Pilipinas eh. Hindi pa kasi siya mga bro napapag-aralan. Isa nga pala tong arboreal species mga bro. Eto palabasin muna natin. Lagay natin sa catch cup. Ayan mga bro, lumabas na rin siya sa hide niya. Pasilip muna natin sa inyo mga bro. Eto nga pala mga bro, isa dito sa atin mga native species or local species dito sa Pilipinas. Ang ganda rin eh no. Napakarami pa natin dito mga species na hindi pa napapag-aralan eh. Ayun, lumabas pa nga. Eto, papakita natin sa inyo mga bro ng mas malinaw. Dito natin siya i-rehouse mga bro. Di ko na na-video mga bro yung pag-setup nitong bago niyang enclosure eh. Basic lang naman kasi. Kaya ayan mga bro, lipat muna natin siya dyan. Grabe yung mga pattern sa abdomen niya mga bro eh no. Mas gaganda pa yan pag nag-adult. Pati yung mga legs niya, ang ganda rin ng coloration. Lagyan muna natin to ng tubig mga bro. Tapos takpan na agad natin. Lipat naman tayo dito sa old enclosure niya mga bro. Ito naman nilalagay natin dyan. Ang isang Poecilotheria regalis or Indian ornamental. Eto mga bro, ang bilis niya rin lumaki no. Na-outgrown niya agad yung enclosure niya. Isa rin pala tong arboreal species mga bro. Meaning to say, pataas yung enclosure setup niya. Ganitong species ay mga tree dwellers mga bro. Tsaka literal na bolty-bolty din to, parang obeti. Kaya hindi to advisable sa mga newbies dyan mga bro. Baka bigla kayong magulat tsaka mapisat nyo. Aray ko. Kaya eto mga bro, pagmasdan muna natin siya. Ganda ng pattern ng abdomen niya mga bro eh no, papunta sa carapace. Astig. Tagayan muna natin siya mga bro bago takpan. Lipat naman tayo ngayon mga bro sa pangatlo natin na i-rehouse. Eto nga pala mga bro ay isang Pterynochilus murinus at mas kilala sa habi bilang obeti or orange baboon tarantula. Binansagan din ito bilang orange bitey thing kasi kilala to bilang ma-attitude na tarantula mga bro. Pag na-provoke, naka-threat pose agad. Tsaka itong SP na to mga bro ay hindi talaga pwede sa mga beginners kasi nasa kanya na talaga lahat eh. Pagiging bolty, skittish, tsaka hindi magdadalawang isip to mga gat. Although lahat naman ng tarantula ganun. Pero ito yung pinaka talaga. Ayaw nyo maniwala sa akin? Ito, panoorin nyo kung paano kami maghabulan na ito mga bro. Naku po, ang sakit mo sa bangs. Kitang-kita nyo naman mga bro, ayaw talaga magpahuli. Tatakbo talaga yan. Maghahanap na masisiksikan yan. Pero malas niya mga bro, mukhang mako-corner na siya ngayon. Expert ako. Eto na nga, pinakaayaw ko sa lahat. Ayun na nga, tumakbo-takbo na. Mukhang sisiksik pa sa likod ng storage box ko ah. Eto na rin sa wakas. May halong kaba tsaka excitement yun bro ah. Ano, nag-enjoy ba kayo? Ako kasi hindi eh. Pinahirapan ba naman ako? Oh ayan, Bumblebee, pasok ka na nga dyan. Takpan ko na agad to. Ayoko ng round 2. Kaya lipat na tayo sa pang-apat natin mga bro. Dito naman tayo mga bro sa Vitellius chromatus. Tinatawag nga pala to dati bilang Nando chromatus. Kaso finding sa pag-aaral na ito mga bro, nagkulang siya sa mga characteristics ng Nando na genus. Kaya nilipat siya sa Vitellius chromatus. At ito nga pala mga bro ay isang New World na tarantula. At ang defense mechanism nila mga bro ay nag-flick sila ng mga articulating hair nila sa likod. Kagaya sa nakita niyo mga bro. Kaya mag-iingat tayo sa ganun. Napakakatin yan sa balat tsaka sa mata. Baka sa sobrang katin nun, mabulag pa mata mo eh. Kaya ayun yung mga dapat nyong ingatan sa mga New World mga bro. Tapos lipat naman tayo dito sa sunod natin. Ito nga pala mga bro ay isang Nando trepepe or Nando tripepe. Kung ano trip nyo tawagin, pwede na yan. Pinagkamalan pang pagkain yung brush natin mga bro eh, no? Eto, ilipat lang natin siya dito sa bago niyang enclosure. Ay nako po, nag-flick din. Kaya iwasan nyo rin pala mga bro yung pag-stress ng mga tarantula nyo, lalo na yung mga New World. Kasi mag-flick talaga yan. Tsaka makakalbo na yung abdomen nila. Ayaw natin ang ganun. Kaya next naman tayo mga bro. Ito nga pala mga bro ay isang Teltocatel albophilosus. At sa mga baguhan dyan, wag nyo akong gagayahin ng ma-handle ng tarantula. Hindi talaga advisable yan. Bago kayo mag-handle mga bro, do your own research. Handle at your own risk. Wag nyo ako gagayahin mga bro. Isa akong professional kupal. Okay, balik tayo sa rehouse. Eto mukhang all goods naman tong enclosure
enclosure niya kaysa sa dati. Mas malawak. Yun, kung umabot ka sa puntong to mga ber, matik, alam nyo na kung ano yung kasunod. At dahil eto, na-rehouse na natin sila lahat dito sa baba mga ber. Shoutout muna kay Ber, Verani Web. Maraming salamat sa suporta at panonood mga ber. Kung nagustuhan nyo tong video na to mga ber, libre lang mag-like. Kung ayaw nyo naman, skip nyo lang tong video na to. Ride safe lagi mga ber, and happy keeping.